Gaano po katotoo na may mga nag-walk out daw po na generals? Narinig ko yung boses ni Deo Macalma. Hindi ko nakita, pero may nakapanood daw na si Deo Macalma. Ayon sa kanyang bubuit, di ba? Ayon sa bubuit ni Deo Macalma. Pero pinabubulaanan to ng mga general. Oh, yun po ang balita diyan. Bubuit ni Deo Macalma yan. Yung nagsabi. Bubuit niya diyan sa Armed Forces sa may Campo Aguinaldo. Yun lang po ang masabi natin. Siyempre, ngayon mahirap na. Malalaman din natin balang araw yan. Ang tanong, bakit hindi si Deo Macalma yung kanilang sinasabihan na fake news? Bakit si General Macanas, di ba? Samantalang narinig lang ni General Macanas kay Deo Macalma yun. Walang nagdedemanda tungkol sa PhilHealth, hindi rin mag-iingay yung iba. Madali kasi magsabi na magdemanda no. Kung ako, alam mo kung marami akong pera, bakit hindi? Alam mo yan, madali lang sabihin, bakit hindi ka magdemanda ba dong? Madali lang sabihin yan eh. Wala kang pera. Wala akong pera para i-demanda yung PhilHealth. Kaya ito lang po yung contribution. Maging practical po tayo, no? Hindi po solusyon ng mga mahihirap yung bakit hindi kayo magdemanda. Hindi po ganoon eh. Alam ko na may miloso po ka, pero hindi po obra sa atin yan dahil yung mga pagdedemanda, ugali lang po na may mga pera yan eh. Ang kaya lang po nating gawin, mag-ingay. Yan ang katotohanan. Kaya nga ako vlogger eh. May mamulat ako na may ma-realize yung mga tao sa ginagawa ko, di okay. Kung wala, di okay lang. Kasi kung lahat ng sasabihin mo, magdemanda ka badong. Wala naman tayong perang pandemanda. Mga bastang tao ba yan? Hindi naman mga bastang tao yan. Sabi ni Roque, akyat niya Supreme Court yung pera ng PhilHealth. Oh, di ba? Kaya naman nila, mga abogado yan at may mga pera eh. Pero ayaw ko kasi yung pang hindi na ba legit. Pag hindi ka ba nagdemanda, hindi na legit. Legit pa rin po itong sinasabi natin. Ang problema, gustuin man natin, wala tayong pang abogado. Magastos po ang mag-abogado. Hindi, nakukuha ko yung sinasabi mo. No, hindi po yan eh. Kaya nga ine-expose lang natin. Pero kung ganun pa man, kung mali pa rin, mag-comment ka uli para maitama. Kasi pag pababalikin mo kung marami nang babalikan, hindi reasonable ang gamitin ng sobrang pondo ng PhilHealth kung nangungutang ang gobyerno na napakalaking halaga para pang-ayuda sa Romualdez. Correct. 'Di ba? Ang dami pa lang. Ibig sabihin, kailangan mo pala ng pera para sa mga ibang proyekto. Bakit inuuna mo yung ayuda eh? Hindi ko po sinabi wag magbigay ng ayuda, no? Mali po. Kaya lang, band-aid solution yan eh. Wala naman po talagang solusyon yan eh. Yung mga 4Ps, nakita nyo, may programa po yun eh. Ano yung programa ng 4Ps? Habang nag-aaral yung anak mo, may 4Ps ka, bibigyan ka ng budget. Kasi ginawa na lahat eh. Bumabagsak sa yung estudyante na pipilitang pagtrabahuhin ng magugulang. Excuse me for that. ng mga magulang na mahirap. Anak, magtrabaho ka na rin kasi kapos na kapos tayo. Kahit na maliit lang kitain mo, diyan sa palengke, nangangailangan sila ng kargador. Alam naman natin, pagka mga minor de edad at bata, mura lang pasweldo niyan. Napipilitan sila. Kaya po yung 4Ps maganda eh. Kasi yung mismong magulang yung nag-encourage, anak, huwag kang absent ha. Baka matanggal tayo sa 4Ps pag tinamad ka mag-aral. Pag bumagsak ka, tanggal tayo sa 4Ps.
kasama na siya. Instead na dati pinatitigil nila. Yung ganong proyekto, may patutunguhan, di ba? Pero yung basta na lang, pupunta kami diyan. Mamimigay kami ng bigas at kung ano-ano. Wala pong patutunguhan yun. Pondo po para sa Porpis ay inuutang din ng Pinas. Utang nga tayo ng utang eh. Darating po ang panahon, swerte po ni BBM kasi galing tayo sa mataas yung rating natin. Papaunlad kasi tayo kay Duterte. Kita nyo po ang kawawa yung susunod kay BBM. Kasi babagsak at babagsakan rating natin sa utang eh. Sasabihin na magpapautang sa atin, saan kayo kukuha ng pambayad? Wala namang pumapasok na additional na pondo sa inyo, panay kayo palabas. Nalilito ko kay Risa, ayaw nila speaker at sure ayaw din ni BBM na ipatigil yung Pogo. Pero bakit si Duterte pa rin tinitira ni Risa? Nasa pangkasalukuyan ng problema sa Pogo at wala sa nakaraan. Di ba? Very obvious, di ba? Bakit ayaw nila ipatigil yung Pogo ngayon? Ngayon may problema ng malaki. Castro guilty sa lahat ng korteng pag-apilan nila sa uli, may piyansa yung kaso nila. Ay, ganito po yan, Joris, no? Habang umaapila ka, pwede ka pang magpiyansa. Pero pag final na, Supreme Court na, kasi sinasabi mo yung tapos na lahat eh. Kulong ka na. May kulong yan. Hindi po yan civil. Ano po yan eh? Criminal eh. Criminal po yung kinaso sa kanila eh. May kulong po yan. Parang yung, di ba, yung sino yung dating vlogger na kinasuhan ng cyber libel o libel? Ano nang ang pangalan nun? Kaya siya nakakapag-vlog pa rin kahit na convicted na siya sa lower court. Kasi inapilan niya pa rin eh. May piyansa siya. Pero nung final na, Korte Suprema na, hindi, yung may edad na, yung kinasuhan ni Drilon. Sino yung vlogger na kinasuhan ni Drilon? Yun mga kasabayan kong nagbablog eh. Ilonggo, Boy Mejorada. Ngayon, tapos na. Laki ng kaltas ng PhilHealth sa tulad namin, dapat ibalik o itulong sa mga nagkakasakit. Biruin mo, kukunin pa nila, di talaga nabusog. Yan, no? Si Berto nagsasabi. Ang problema nga, eto ang pinakamasakit sa lahat eh. Sobra-sobra na pala, bakit nagtaas pa kayo? Ito yung VAT sa e-commerce at digital services. Nakaporma na next year, kaya Shopee at Lazada. Food Panda, Lalamove at iba pang magkakatax na rin. Maya at Gcash kasama rin. Tindi, no? Kala mo kung mamigay ng ayuda, parang ang dami-daming pera ng Pilipinas eh. Boss Bans, bakit di pa huli ni Abalo si Castro? And ano pa rin po, under bail pa rin kasi nag-bail sila eh. Sakop pa rin daw po yun yung bail. Sabi ng korte. So pag nag-expire na yun, di ko alam. Yan nga itanong nyo sa mga attorney na vlogger. Bakit sinabi ng korte na under bail pa sila? Kailan sila pwedeng huliin? At pagtapos na kasi yung bail nila, pwede na naman silang mag-bail uli. Ang mabigat ililipat nilang pondo sa unprogrammed fund sa ayuda, siguro, at pagpapabango kay Tambi. Alam niyo po, yung ayuda, mahirap po magpabango riyan. Kasi ubos na kagad. Di ba? Una, hindi mo lahat mabibigyan ng ayuda. Kung mas marami kang hindi mabigyan ng ayuda, mas marami sasama ng loob sa'yo. Lahat ng mga hindi nabigyan ng ayuda, tapos makikita nila yan eh. Bakit si ganun? Mas mayaman pa sa atin yun, may ayuda. Diyan kasi sa probinsya, hindi naman nagkakalayo yung ano riyan eh. Yung kalagayan sa buhay, di ba? Meron lang dyan ng mga ilang super rich. Tapos pare-pareho na kayo. Karamihan, no? Ganun na.
Kung magkakapit-bahay, putya, yung pinakamadikit kay kapitan at kay mayor, yun ang mga nabibigyan. Bakit siya may ayuda, tayo wala? Kaya kung dahil po diyan magpapabango sila. Mas tanong po, wala po ba magagawang gobyerno sa pagtaas ng singil ng kuryente? Malamang wala. Hindi naman sila Duterte, 'di ba? Si Duterte kasi may kakayahan sabihin mga PI kayo. Kasi parang 'di ba yung iba talaga iba yung iba yung pakiramdam. Nararamdaman 'yan, mahirap explain. Mahirap pa sabihin, pero siguro masabi natin na malambot. Malambot sa mga hindi natatakot yung mga gumagawa ng katarataduhan sa madaling salita. Di ba? Kay Duterte kasi, he knows how to talk to criminals. No? Alam niya yung salita ng mga kriminal. May mga sinasabi pa yan si Tatay Diggs no? Bababain ko kayo sa impyerno. Mga tipong ganun. Putya, talagang pwedeng mga title ng pelikula eh. Bababain kita sa impyerno. Yun, tapos may pruweba. May pruweba si Pangulong Duterte sa mga sinasabi niya. Hindi siya simpleng yabang lang eh. Hindi yan simpleng kayong mga smuggler, mga hoarder, maghanda na kayo. Pinaghanda lang pa. Maganda kayo ha, tuwing dadalaw ka. May rally ba sa Batasan sa zona? Meron po yan. Mga tropa naman po nila ng mga Makabayan Black. Tagal na hindi nagpapakita si si Baba Reyes, no? Ano na kaya nangyari ron?